So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron akong ipapakitang picture sa inyo mga minamahal. Kaya nga masasabi ko sa inyo na dapat mawakasan na itong sistema ng mga false information kasi nakakaapekto ito sa mamamayang Pilipino at nagkakaroon tayo ng pagkakabuklod-buklod. Imagine nyo kikita niyo yung picture na yan. Si PBBM, tingnan ninyo kung paano binaboy yung kanyang muka. 'Di ba? Oh, ito pa yung isa. 'Di ba? Oh, ito pa. Yan oh. Oh. 'Di ba? Ano yung ibig sabihin niyan? Si PBBM daw po ay dinadrug test. Tapos nasa mental health daw po. Nandun sa sa mental hospital. So kaya nga yung punto ko dito, yan, yung tatlong picture pakita din natin. 'Di ba? Kaya nga yung punto natin dito, madaming napapaniwala sa mga ganitong klaseng AI na video na to. So, dapat mawakasan. Kasi yung social media, tingnan nyo, humabol po sa paggawa ng fake news. Kumalat to sa TikTok itong picture na to eh. So, imagine nyo kung patuloy na ganito lamang palagi ang sistema, madaming nabubudol sa maling impormasyon. Na kahit hindi naman ginawa ng presidente, kahit hindi naman nangyari dahil meron nakitang edited na video, AI, di ba, iisipin nila na, ay, ganyan ito pala yung presidente, sinabunot sa bunutan lang. Katulad na nangyari kay General Torre. Kahit wala namang sakit, ini-insist na mayroong sakit. Gets ninyo? Di ba? So, yung punto kasi natin dito, yung fake news na to, hindi dapat lumaganap to eh. Kaya tama yung sinabi ni Dan Fernandez. Ano yung sinabi ni Dan Fernandez? O, basahin natin Hindi natin hahayaang gamitin ng social media upang linlangin ang ating mga kababayan. Panahon na upang maipatupad ang mas mahigpit na batas upang labanan ng fake news at disinformation. Kaya yung mga napatawag dyan sa TRICOM na yan, yung iba deserve naman na ipatawag. At yung mga katulad ni Enzo Recto, I think for clarification purposes lang ata kaya napatawag para maging balanse. Kami nga sabi nga sa amin sa mga nagko-call, may papatawag ba kayo? Hindi naman kami fake news, ba't kami papatawag? 'Di ba? Oh. So meaning, hindi kami papatawag, bakit? Kasi wala naman kaming ginawang fake news. 'Di ba? Gets niyo, ipapatawag kami kahit BBM vlogger kami kung meron kaming ginawang fake news. Tingnan niyo. 'Di ba sabi ko kinall out ko yung kay Marcoleta, 'di ba? Yung billboard nila ni Kibuloy. So, kung fake news ako doon, lalo pat tinira ako ni Marcoleta, di ba? Babaeng vlogger daw, which is ako lang naman yung nag-content noon patungkol sa billboard. Kung ako yun, kung fake news ako, dapat pinatawag din ako. Kaso hindi, di ba? Hindi ako pinatawag kasi yung opinion ko, wala namang fake news doon. At makikita nyo naman na dapat naman talagang i-call out kasi, itong KOJC, medyo nahahantong sa samot-saring issue which is talagang mabantot na yung pangalan, especially ni Kibuloy. Tapos, ididikit mo yung mukha mo, tapos branded ka as AINC dito kay Kibuloy, di ba parang ang pangit? Tapos sasabihin mo na, hindi naman ako yung nag-ano nun Hindi naman ako nagdikit nun. Even though na hindi ko yung nagdikit, the point na alam mo na may billboard na magkatabi kayo, ba't hindi mo kinall out? Ang linis-linis ng INC. 'Di ba? Tapos mababahiran lang ng dungis dahil sa billboard na magkasama kayo ni Kibuloy. So, yung punto natin dito mga minamahal, kung fake news ako, 'di ba? Dapat sana pinatawag na din si Mima Alicia. Kaso hindi naman tayo pinatawag dun Ba't hindi na tayo pinatawag? Kasi hindi naman tayo gumagawa ng false information. Katulad nito, yung picture na pinakita ko sa inyo, false information yan. Ng ating presidente daw ay pinasok sa mental, yung ating presidente daw ay sinabunutan, nagwawala daw sa mental. Diba, fake news yan. Which is dapat malaman kung sino yung pinaka-source ng fake news na to. Diba? Tapos panagutin. Bakit kailangan panagutin? Para nang hindi na namamarisan. Hindi na nauulit ng iba yung ginagawa nilang fake news. Ayok na nagigets niyo yung punto ko. Almost 40 vloggers, di ba? If I am not mistaken yung pinatawag, 40 SOCMED user platform reps invited to house fake news probe. Meron pa nga dyan, iba lawyer. Di ba? Attorney doktor. Tapos may political analyst pa.
So, hindi ba yun nakakahiya? Political analyst ka, lawyer ka, pero hindi mo alam yung batas na bawal gumawa ng fake news kasi may kaso yan. Okay, may magko-comment. Mima kasi baka ano sila dyan, gipitin at ipitin. Hindi sila gigipitin, hindi sila iipitin kung magsasabi sila ng totoo. Yun yung totoo dyan. Diba? Hindi naman yan magpapasight and contempt. I will cite you on contempt. Dahil ganito. Isa-cite and contempt ka kapag mayroon silang matibay na hawak na ebidensya tapos nagsisinungaling ka. Isa-cite and contempt ka sa ganung klaseng pamamaraan. Diba? In aid of legislation, di ka naman kakasuhan dyan eh. Para lamang makakuha sila, makagather ng information at nang hindi na maulit yung ganitong klaseng sistema na gumagawa ng fake news. Ano ba yung aims ng ano na yun, ng TRICOM na yun? Unang mga minamahal, para ma-identify, di ba yung fake news at matanggal ito, yung ganitong klaseng trabaho. Tapos pangalawa, transparency. Di ba? Transparency and accountability. Di ba? Kasi yung mga repeatedly offenders ng mga vloggers, ulit-ulit na kasi talagang hindi sakit na ata nila, kaya dapat kino-call out na yan. 'Di ba? Tapos yung pangatlo, kaya pinatawag din sila because sa issue ng West Philippine Sea. 'Di ba? Na parang tayo pa yung nagiging masama, 'di ba? Pinapalabas ng Pilipinas ang may kasalanan. So, dapat i-call out 'yan. Kasi ano to national security concern din to, mga minamahal. So, may mga bungi-bungi din kasing batas sa Pilipinas patungkol dito sa digital platform. So, ang purpose nun, edi para magkaroon ng mapunan yung batas, malagyan ng solution. 'Di ba? Kagaya ng ginawa ni Senator Risa Ontiveros kay Kibuloy, 'di ba? May mga bungi-bunging batas. So, pinupunan nila in aid of legislation nga. So, hindi naman sila ikukulong diyan. Hindi naman sila kakasuhan kasi pag kinasuhan sila, ibig sabihin, pikon sila as a public servant. Kung pinasuhan ni Dan Fernandez si ganyan, pikon siya. Kasi as a public servant, wag kang onion skin. Totoo yan. So ngayon, dahil kino-call out ka, edi ang gawin mo, ilahathala mo yung katotohanan. Ang problema kasi dito sa mga vloggers na to, fake news. Kaya siguro, medyo nakakapikon na din itong ginagawa nilang fake news. Kaya ayun, ano yung ginawa ng TRICOM? Pinatawag sila. 'Di ba? Para ma-validate din yung kanilang reason ba't sila gumagawa ng ganyang klaseng fake news. Okay? Nagigets ninyo mga minamahal? 'Di ba? Humabol pa no itong ano na to. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi dapat pamarisan 'to eh. Yan no, yung mga picture ni PBBM, grabe no. Talaga sila. Nakakalungkot na, nakakaloka. Alright? So anyway mga minamahal, yun po. Again, si Mima Alicia nyo po ay humihingi lamang ng konting tulong, which is yung tulong dito sa paglaki ng ating pamilya sa Alicia Comments, which is tinatawag ko nga po kayong mga minamahal, diba? Kasi hindi nyo naman deserve ng fake news. Tulungan nyo ako, palakihin natin itong ating channel, diba? I-click nyo subscribe. Mahalaga sa akin mga minamahal na i-click nyo subscribe. I-hit nyo yung notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ipinapalabas natin. Tapos, i-click nyo yung like. Mahalaga na i-like nyo yung video na to. 'Di ba? Para tumataas yung algorithm natin nang sa gayon, mas madami ang mga taong nakakapanood. Tapos, huwag nyo kalimutan na i-share. Panoodin nyo to. Tingnan nyo, fake news tong ginawa nilang mga kabilaan, 'di ba? So, nandito tayo para we are fighting for disinformation and misinformation conducted by the, kabilang kubol. So, alright? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.